Kabanata 1201. Sa Sky Corporation, si Harvey York ay nagbabasa ng impormasyon tungkol sa Yates family mula sa Amerika na ipinadala ni Yvonne Xavier para sa kanya. Sa sandaling ito, tumawag si Ethan Hunt, punong tagapagturo. May mali, hindi pa nakasakay sa eroplano si Senior Armstrong. Maraming mga tao ko ang ipinadala para sa pagsubaybay sa paliparan, gayunpaman ay hindi namin siya mahahanap sa ngayon. Si Ethan ay natural na nababalisa. Si Oscar Armstrong ay gumagamot sa mga sugatang mga sundalo noong panahon ng kanyang oras sa frontline pabalik noon. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga tao sa militar ay may malaking paggalang papunta sa kanya. Ngayon na si Oscar ay nawawala, natural, ang mga tao mula sa militar ang magiging pinaka-nababahala. Nagbago rin ang ekspresyon ni Harvey. Ako ang nagpadala sa kanya sa paliparan. Walang maaaring mangyari sa kalsada. Kaya, ang tanging posibilidad na may isang taong kumuha sa kanya pagkatapos na umalis ako sa paliparan. Suriin ang footage sa oras na iyon. Huwag iwanan ang anumang mga pahiwatig. Nagpunta si Ethan sa sinabi ni Harvey, pagkatapos ay bumalik siya na may balita sa lalong madaling panahon. Natagpuan ito, punong tagapagturo. Isang pangkat ng mga kalalakihan ang kumuha sa kanya palayo at sumakay sa isang Toyota Alpha. Hinayaan na ako ng Buckwood Police Station na tulungan nila ako sa paghahanap ng kinaroroonan ng kotse. Medyo tumango si Harvey, pagkatapos ay binago ang kanyang damit. Di nagtagal, tumawag ulit si Ethan. Chief Instructor, nakuha ko itong balita ngayon lang. Ang sasakyan ay nakapark sa harap ng Buckwood People's Hospital. Sinasabing isang Chinese man mula sa ibang bansa ang ipinapalagay na kumuha sa kay Senior Armstrong dito. Isang Chinese man. Si Harvey ay bahagyang sumimangot, pagkatapos ay sumagot ng malamig pagkatapos ng isang sandali, hahawakan ko ito sa aking sarili. Kasabay nito, sa loob ng operating room ng ospital, nagbigay si Oscar ng isang masusing pag-check-up sa kay Norton Yates para sa isang mahabang, at pagkatapos ay sumimangot. Ginoong Yates, ang iyong anak na lalaki ay tila nasa isang napakakakaibang sitwasyon. Sinusuportahan na niya ang blunt force trauma sa ulo pagdating, ngunit may tila pinakain sa kanya na gamot sa kanyang pananatili rito. At nagdulot ito ng matinding pinsala sa kanyang utak. Wala siya sa kondisyon para sa operasyon ngayon, paano ito? Maaari siyang sumama sa akin sa Central Plains at ma-ospital doon para sa pagmamasid. Ngunit tinansya ko na ang proseso ay magaganap ng 3 hanggang 5 taon, at hindi ko masiguro na siya ay makabawi. Kahit na magising siya, ang kanyang katalinuhan ay maaaring maging katumbas ng isang 3 hanggang 5 taong gulang na bata. Ano, kaya ang ibig mong sabihin kahit na ang aking anak na lalaki ay makabawi, siya ay nasa vegetative state? Nabigla ang pangatlong Master Yates, mayroong isang mataas na posibilidad na ito ang mangyayari, sinabi ni Oscar na may isang seryosong tono. Matapos marinig ang kanyang mga salita, lahat ng pamilya Yates mula sa Buckwood ay bahagyang nababalisa, tumagas palabas at ngumiti mula sa kanilang mga mukha sa sandaling ito. Ito ang pinakamahusay na kinalabasan. Gayunman, maaaring masagip si Norton, gayunpaman, papasok siya estado ng vegetative. Hindi niya mailantad kung ano ang ginawa nila sa kanya dati. Ngunit upang hindi magmukhang masyadong halata sa harap ng ikatlong Master Yates, sinabi ni Lola Yates habang nagpapahayag ng buong kalungkutan, si Mr. Norton ay tulad ng isang mahusay na binata. Paano siya maaaring maging ganito? Senior Armstrong, mangyaring ibalik siya sa normal na kalagayan o kung ano. Nasimangot si Oscar, pagkatapos ay sumagot pagkatapos ng isang bahagyang pag-aalangan, gagawin ko ang aking makakaya. Huminga ng malalim ang ikatlong Master Yates, pagkatapos ay tinanong niya ng mahinahon, ibig sabihin ba nito ay may pagkakataon ng aking anak na lalaki ay ganap na makabawi? Oo, ngunit ito ay isang mababang posibilidad, seryoso si Oscar sa kanyang sagot. Ang ikatlong Master Yates pagkatapos ay malamig na sinabi, sa kasong iyon, dapat kang manatili sa Buckwood. Maaari kang umalis kung kailan ganap na nakuhang muli ng aking anak na magising. At hindi ka pinapayagan na pumunta kahit saan sa panahon nito sa oras,
hindi mo maaaring tretuhin ang anumang iba pang pasyente bukod sa aking anak. Kung siya ay makababawi, gagantimpalaan kita ng walang kabuluhan bilang pasasalamat. Kung hindi, mananatili ka rito hanggang sa siya ay maging maayos. Si Oscar pagkatapos ay malamig na sumagot, "Imposible. Ang aking mga pasyente ay naghihintay sa akin." Ang ikatlong Master Yates pagkatapos ay sinabi ng malamig, "Maaari mong tanggihan ako, ngunit hindi ko masiguro kung ang ulo ng iyong katulong ay manatili." Isang banta. Ito ang pinakadirektang banta doon. Ang ikatlong Master Yates ay mapagmataas. Hindi niya kahit nabigyan si Oscar Armstrong ng anumang mga pagkakataon. Kung si Oscar ay hindi nasagip ang kanyang anak, hindi siya mag-atubiling pumatay ng isang lalaki. Ikaw, si Oscar ay nanginginig sa galit. Kahit ang mga general sa militar ay hindi maglakas loob na tretuhin siya ng ganito. Bukod dito, kahit na ang mga hari sa mga lansangan ay magkakaroon upang mabigyan ng respeto siya. Ngunit ang ikatlong Master Yates ay napakalayo lamang. Ang pagbabante kay Oscar ay sapat na masama, ngunit ang inisip ng pangatlong Master Yates na papatayin ang katulong sa isang kapritsyo. Ngunit ang problema ay hindi maaaring manatili si Oscar sa Buckwood para sa isang pinalawig na panahon. Mayroon din siyang mga maraming pasyente na naghihintay sa kanya sa Central Plains. Bilang karagdagan, ang mga tao ay nakalinya para sa kanya na magsagawa ng operasyon sa kanila. Isang araw lang na maantala siya sa Buckwood ay isang araw na ng mga pasyente na naantala ang mga operasyon. At kapag si Norton Yates ay makabawi pagkatapos ng ilang taon, maaaring uli na kahit na makabalik siya. Huminga ng malalim si Oscar at pinilit ang kanyang sarili na huminahon, pagkatapos ay mapait na sinabi niya, "Ikatlong Master Yates, ako ay hindi nabalikan ang aking mga salita. Ngunit, dahil nangako ako na pagalingin ang iyong anak, hindi ako susuko sa gitna. Paano kung hayaan mo ang iyong anak na sumama sa akin sa Central Plains?" Ang ikatlong Master Yates ay tumawa ng malamig. Ang iba ay maaaring hindi alam, ngunit tiyak na alam niya na ang Central Plains ay ang kabisera ng bansa H. Mga nangungunang rate na mga pamilya at pangkat ng pananalapi ang nagtipon doon. Kahit na ang maluwalhati at makapangyarihang pamilya Yates mula sa Amerika ay natatakot kung pupunta sila sa Central Plains. Kung si Oscar ay lalabas mula sa Buckwood at tatango sa Central Plains, si Third Master Yates ay nag-alinlangan na hindi maaari niyang mapanatili sa kulungan si Oscar. Nang walang pangalawang pag-iisip, ang ikatlong Master Yates ay tumawa ng malamig. "Oscar Armstrong, huwag maging bastos kapag ako ay nagpapakita sa iyo ng ilang paggalang. Ang ayos ko sa iyo sa ngayon, kaya kunin mo na lang ang iyong mga pagkakataon. Huwag mo akong galitin maliban kung talagang balak mong kumatok sa pintuan ng kamatayan." Nasimangot si Oscar. Ngunit, sampal. Agad na nagbigay ng sampal si Third Master Yates. Ang mukha ni Oscar ay ipinadala siya na nakaupo at paralitiko sa lupa. "Wala ng bots. Bibili lang ako ng isang pribadong ospital, ilipat siya doon. Pupunta ka rin doon, Oscar. Bibigyan kita ng anumang nais mo. Ngunit, mayroon lamang ako isang kahilingan, at iyon ay para sa iyo na pagalingin ang aking anak." Umikot si Oscar. Sinubukan ng ikatlong Master Yates na takpan si Oscar at gagawing bihag. Sa labas ng People's Hospital, tumingin si Harvey York sa mga kotse ng Toyota Elfa sa harap niya. Ang lahat ng mga kotse ay may mga plaka ng lisensya mula sa ibang bansa. Ito ay kabilang sa mga taong may diplomatikong kaligtasan sa mga kaguluhan. Karaniwan sa pagsasalita, ang mga ordinaryong tao ay hindi kayang pukawin ang mga taong ganyan. Nag-scan si Harvey sa mga nakapark na kotse at pagkatapos ay inilipat ang kanyang tingin patungo sa huling kotse pagkaraan ng ilang sandali. Maaari niyang maamoy ang panganib na nagmumula sa kotse na parang may dalawang hayop ang nakalok doon. Mayroong ilang mga mandirigma sa mga kalye ng Buckwood, ngunit ang mga malalakas na mandirigma ay walang paghahambing sa aura ng dalawang tao sa sasakyan. Siyempre, ang labis na aura na ginawa lamang ni Harvey na kumuha ng pangalawang pagsilip. 3 beses na siyang nasa madugong larangan ng digmaan. Kaya, ano ang hindi niya nakita sa puntong ito?
Isa lang siyang mausisa sa isang bagay, isang tao na parang gumapang sila sa labas ng isang larangan ng digmaan ang biglang lumitaw sa isang malaking lungsod tulad ng Buckwood. Lumabas si Butler Yates kasama ang kanyang mga tauhan sa sandaling ito. Ngunit, maliban sa kay Norton na nasa isang higaan, si Oscar ang siyang nakakuha ng pinakapansin. Senior Armstrong, naging madali kay Harvey matapos makita na ligtas si Oscar sa kanyang mga tunog. Pinakawalan ni Oscar ang isang buntong hininga matapos makita si Harvey dito. Sa huli, alam niya na ligtas na siya. Matapos tingnan ang dalawang nakaharang sa landas, si Butler Yates, na nasa isang tuxedo, ay sumimangot. Ano ang nangyayari dito? Gaano katindi ang isang tao na talagang hamarang sa landas ng pamilyang Yates? Si Ben Yates, mula sa likuran, ay agad na nagmamadali pasulong matapos makita si Harvey York at bumulalas. Butler Yates, siya si Harvey York. Siya ang pumihit kay Mr. Norton sa estado na ito ng vegetative. Ang pamilyang Yates mula sa Buckwood ay nakarating din dito at tinuro siya. Siya ang tumalo sa kay Finn Yates din. Butler Yates, mabilis na itapon ang basura na ito. Sinabi niya na hindi man lang siya tumingin sa Amerika alinman. Kaya, siya ay hindi masunurin sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan na ito. Ang lahat ng pamilya Yates ay malamig na kumalas. Sa kanilang mga mata, tapos na si Harvey. Si Butler Yates ay tumayo sa sandaling ito, pagkatapos ay sumulyap sa kay Harvey na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Kaya ikaw ang naging dahilan na si Master Norton ay nasa vegetative state na ito. Ang mga mandirigma na may suot na puting kasuotan ay nakatingin din sa kay Harvey na may mga ekspresyon na malamig bilang yelo. Oo, tama iyon. Ginawa ko ito. Kahit na, nakakahiya lang na hindi ko pa siya binugbog hanggang kamatayan. Maaalala ko ang araling ito sa susunod. Kung magbugbog ako ng isang tao, bubugbugan ko siya hanggang kamatayan. Nagpakita si Harvey ng isang ekspresyon ng paghingi ng tawad. Pagkatapos nito, agad siyang ngumiti sa kay Oscar at sinabi, Senior Armstrong, hindi kita inalagaan ng maayos sa oras na ito. Ngunit panigurado, wala sa mga itong mga tao ay maaaring makalabas dito ng buhay. Kahit anong gawin nila sa iyo, sisiguraduhin kong bayaran ang mga ito pabalik ng 100 beses. Nasimangot si Oscar. Gusto niyang ihinto si Harvey, ngunit siya ay nagbuntong hininga nang hindi binibigkas ang isang solong salita pagkatapos mag-isip kung paano siya tinatrato ni Third Master Yates. Ang mga masasamang lalaki ay palaging makikipagpulong sa isang tao na mas masama na gawin silang magdusa. At ang karaniwang mapagmataas na si Butler Yates ay hindi magagawang tulungan ngunit nanginginig ng bahagya matapos makita ang saloobin ni Harvey. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makita ang isang tao na maglakas loob na ganito ka nangingibabaw sa loob ng maraming taon niya sa pamilyang Yates mula sa Amerika. Ano ang pagkakaiba nito kumpara sa pag-iingat sa leon sa kanyang hola? Noong nakaraan, ang pamilyang Yates mula sa Buckwood ay mayroon na tinawag na si Harvey ay mayabang at nakakakilabot. Si Butler Yates ay hindi naniniwala sa isang solong salita na sinabi nila. Hindi niya ito pinaniwalaan hanggang masaksihan niya ngayon. Iyon ay dahil si Harvey, ang taong nasa harap niya, ay mas mapangahas kaysa sa kung paano ang pamilya na inilarawan siya. Dahil sa paggalang kay Senior Armstrong, lumuhad at basagin ang iyong sariling mga braso. Hahayaan kitang mabuhay kung gagawin mo ito, malamig na sinabi ni Harvey kay Butler Yates. Lumuhad, baliin ang aking sariling mga braso. Malamig na tumawa si Butler Yates. Kunin mo siya, hindi mahalaga kung siya ay mabubuhay o mamatay. Halos kaagad, 100 mga mandirigma na nasa suot ng puting kasuotan ang sumugod pasulong. Natutunan ng mga mandirigma ang boxing at martial arts na uri. Mas mahusay silang nakipaglaban kaysa sa karaniwang mga gangsters. Ngunit ang lahat ng ito ay walang saysay, sa 2 o 3 galaw lamang, ang mga lumalaban ay naging paralisado sa lupa, hindi alam kung sila ay patay o buhay pa. Ikaw, maghintay ka lang. Nagmamadali si Butler Yates sa loob ng ospital at tumawag para sa tulong kaagad. Sakto nang malapit na siyang sundan ni Harvey sa loob, biglang sinabi ni Oscar, Chief Instructor,
Ito ay isang ospital. Kung kumilos ka rito, baka masaktan mo ang mga walang kasalanan. Nang inig ng bahagya si Harvey, pagkatapos ay tumango siya pagkatapos ng isang sandali. Tama ka, masyado akong padalos-dalos. Pagkatapos, umalis siya kasama si Oscar at ang kanyang katulong pagkatapos ng kanyang pagsasalita. Si Harvey ang punong tagapagturo ng henerasyon, pagkatapos ng lahat. Siya ay natural na ayaw gawin ang isang bagay na maaaring makaapekto sa karaniwang mga katutubong. Kung hindi, sa karaniwang paraan ni Harvey sa paggawa ng mga bagay, siya ay matatapos lang ang buhay ng tinatawag na Third Master Yates. Nang umalis si Harvey kasama ang iba, si Butler Yates ay isinama ang ikatlong Master Yates sa ospital kasama ang isang pangkat ng mga tao. Nasaan ang hindi nais na tanga na iyon? Si Butler Yates ay bumulalas. Ang pamilya Yates mula sa Buckwood lahat ay tumingin sa bawat isa. Walang sino man ang maglakas loob na pigilan si Harvey kapag siya ay umalis. Si Lola Yates ay lumakad ng pasulong at pagkatapos ay sinabi, "Pangatlong Master, Butler," si Harvey ay kinuha si Senior Armstrong at umalis. Narinig na niya na nandito ang ikatlong Master. Iyon ang dahilan kung bakit siya natakot. Walang paraan na gagawin niyang manatili ng matagal. Sampal, itinaas ni Butler Yates ang kanyang kamay at binigyan si Lola Yates ng isang biglaang sampal sa kanyang mukha. Nahulog siya sa lupa, kahit na si Lola Yates ay nagyelo habang bumagsak sa sahig. Ang isang butler lamang ay talagang nang ahas na matumbok siya. Marumi, hindi mo rin mapigilan ang isang tao. Ano ang gamit ng iyong pamilya? Kung ikaw ang lahat ng mga lingkod para sa pamilya Yates ng Amerika, pagkatapos ay mag-isip para sa iyong Panginoon. Hindi mo rin kayang pigilin ang isang tao. Sa sandaling ito, si Butler Yates ay tumuturo sa Yates family mula sa Buckwood habang tinatapon sa mga ito ng galit na galit. Siya ay sumisigaw sa pamilya hanggang sa kung saan ang kanilang mga mukha ay nagiging berde at puti sa takot. Ngunit hindi sila maglakas loob na tumanggi. Ito ay dahil sa ekspresyon ng ikatlong Master Yates ay napakapangit sa sandaling ito. Kung maglakas loob silang makipag-usap laban sa kanya, maaari silang masira ng buo ni pangatlong Master Yates nang hindi man lang iniisip ang kanilang relasyon bilang isang pamilya. Ang ikatlong Master Yates ay nanginginig sa galit sa sandaling ito. Malapit nang sumabog ang dibdib niya. Anong uri ng tao ang ikatlong Master Yates? Ang kanyang kapangyarihan at kayamanan ay walang kap-oras kapag siya ay gumawa ng hakbang. Ang pagkakaroon ng hindi mabilang na mga alagad sa ilalim ng kanyang pakpak niya noong nagretiro siya. Sinasamba siya ng mga tao nang maglakad siya sa paligid ng Chinatown sa Texas. Siya ay pinamagatang ninong ng politika sa Texas, Amerika. Ngunit ang taong nagpalo sa anak ni Third Master Yates, si Harvey York, ay talagang dumula sa pagitan ng kanyang mga daliri kasama ang kanyang mga bihag. Ito ay kahihiyan. Napakalaking kahihiyan. Gayunpaman, ang ikatlong Master Yates ay hindi isang ordinaryong tao pagkatapos ng lahat. Dinagtagal, mabilis siyang kumalma. Pagkatapos ay ilagay ang kanyang kamay sa art area ng mga mandirigma na nakahiga sa lupa, hindi sigurado kung sila ay patay na o buhay pa. Pagkatapos ay tumayo siya muli sandali at tumawa ng malamig. Inaasahan ko siyang nagsasanay ng martial arts. Ito ay ilang magulong kung fu. Madali itong makitungo sa kanya. Wala siya kumpara sa isang tunay na manlalaban. Ang pamilyang Yates mula sa Buckwood ay nagsimulang magpatawa sa ikatlong Master Yates matapos marinig ang kanyang pagsasalita. Mayroon kang mahusay na mga kasanayan sa labanan, pangatlong Master Yates. Ilang mga trick lang ang natutunan ni Harvey. Nakuha niya ang ilang hilaw na lakas din sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit siya ito ay walang ingat. Ang aming pamilya ay nagdusa ng malaking pagkalugi dahil sa lalaking ito. Dapat mong gawin na bigyan kami ng hustisya. Bukod, hindi lamang siya ay hindi gumagalang sa amin, ngunit siya ay hindi rin gumagalang sa iyo. Ang mga mata ng ikatlong Master Yates ay kumibot sa galit matapos marinig ang mga salitang iyon. Para sa isang tulad niya si Third Master Yates, ang kanyang dignidad ay nagkakahalaga ng higit pa sa anupaman. Gaano katindi ang isang buhay na live-in-law na walang respeto sa kanya sa harap ng lahat. Hindi ito maganda.
Matapos huminga ng malalim, si ikatlong Master Yates noon dahan-daw ang sinabi, "Butler, iiwan ko ito sa iyo. Mayroon ka upang mahanap sina Harvey at Oscar Armstrong sa loob ng 2 oras. Marunong siyang lumaban, tama. Kunin ang 2 boxing kampyon na kasama mo. Ipaalam sa kanya na ang natutunan niya sa Kung Fu ay isang biro lamang sa harap ng aktwal na mga propesyonal." Sa sandaling ito, ang mga salita ng ikatlong Master Yates ay tulad ng malamig na parang yelo. Siyempre, mabilis na tumugon si Butler Yates na nagpapakita ng kaunting takot sa kanyang mga mata. Hindi alam ng ibang tao kung sino ang 2 boxing kampyon mula sa Texas, ngunit ginawa niya. Upang ilagay ito ng blanco, ang 2 iyon ay mabisyo na hounds na pinapakain ni Third Master Yates mismo. Pareho nilang kinuha na maraming napapatay kasama ang kanilang mga hubad na kamao habang nasa Amerika. At sa napakalawak na impluwensya ng pamilyang Yates mula sa Amerika sa Texas, ang mga kaso ng pagpatay ay nagkaroon na malinaw naman na pinigilan. Ngunit ito ay ang Country Age, isang federal na lipunan. Mahirap hawakan kung ang 2 boxing kampyon ay lalabas sa kanilang kamay. Nang walang pangalawang pag-iisip, si Butler Yates noon ay mabilis na tumugon, "Pangatlong guro, magpapadala ako ng mga tao upang mahawakan ito. Ang mga hari sa boxing ay hindi dapat makagambala dito sa bagay na ito para sa ngayon. Maaaring mahirap para sa akin na linisin ang gulo." Nagtataka si Ben Yates matapos makita si Butler Yates na natatakot ang ekspresyon. "Pangatlong guro, ang mga boxing king ba talaga iyon ay malakas? Paanong hindi ko narinig ang mga ito noong ako ay nag-aaral sa Amerika dati? Ikaw, wala kang karapatang marinig ang tungkol sa kanila. Pareho ang kanilang mga kakayahan ay higit na mataas kaysa sa paghahambing sa mga sundalo ng American Delta Force sa kanilang sarili." Malamig na sumagot si Third Master Yates, nabigla si Ben. Nag-aral siya sa Amerika dati. Iyon ang dahilan kung bakit alam niya na ang American Delta Force ay maingat na pinili na maging mga sundalo. Bawat isa sa kanila ang napili ng 10 iba pa mga kandidato na sumali sa puwersa, ngunit ang 2 kampyon sa boxing ay higit pang malakas kaysa sa American Delta Force. Sila ay dapat nakakilakilabot. Kabanata 1205. Kasabay nito, dinala ni Harvey York si Oscar Armstrong sa puwersang militar ng South Light sa oras na ito. Agad na inayos ni Bellamy Blake ang isang militar na eroplano at ipinadala si Oscar sa Central Plains. Nang umalis si Oscar, si Bellamy ay nakasuot ng isang nakasimangot na ekspresyon. "Chief Instructor, kailangan kong gawin ang responsibilidad sa oras na ito. Ang mga taong ito ay masyadong mapagmataas sa bansa H. Kailangan ko upang makahanap ng isang pagkakataon upang kumatok sa kanila." Tumingin si Harvey sa kanya at mahinahong sumagot, "Hindi mo maaaring gawin ang mga bagay na ito sa iyong kasalukuyang pamagat. Ang bagay na ito ay maaaring maging isang armadong salungatan sa pagitan ng 2 bansa kung hindi tayo maingat na pagtapak. Kahit na ang bansa H ay hindi natatakot sa anumang bansa, ang mga magdurusa ay palaging mga mamamayan kung pupunta tayo sa digmaan. Iyon ang dahilan kung bakit dapat nating pigilan ang anumang bagay na tumataas hanggat makakaya natin ito." Sumagot si Bellamy, "Ngunit ang mga Amerikano ay ganoong mayabang. Hindi lamang sila, ang Empire of the Suns that never set, ang Fighting Tribe, ang Island Nation, ang Bansa J, India at iba pa lahat ay may malalaking pamilya at mga pinansyal na grupo na nagsisikap na pumasok sa Buckwood at makakuha ng hiwa ng cake. Ginagamit pa nila ang pagkakataon na salakayin ang Buckwood's Market. Chief Instructor, hindi tayo maaaring umupo dito at walang gawin." Inisip ito ni Harvey at sumagot, "Naalala ko na sinasabi ni Big Boss na kung nais ng bansa H na maging nangungunang bansa sa mundo, kailangan nating tumaas ng mapayapa. Ang digmaang Euro-Amerikano ay natapos lamang ng 3 taon na nakaraan. Hindi maganda ang paggatong sa mga apoy ng digmaan muli. Sabihin kay Yoel Graham na sa mga awtoridad na iyon sa ibang bansa, kahit saan sila nagmula nakapakipakinabang sa bansa H kung sumunod sila sa mga patakaran ng negosyo. Ito ay magiging isang win-win na sitwasyon kung malugod tayo sa kanila."
Ngunit kung sinusubukan ng isang tao na magnakaw ng ating pera at lupain o marahil kahit na iba pang mga nakakasamang pag-iisip, kukunin kong hawakan ko sila sa aking sarili. Ako ay walang opisyal na posisyon sa militar ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit ito ay pinakamahusay na kung ako ang isa na hahawak ng sitwasyon. Siyempre, naiintindihan ko. Pagkatapos ay yumuko si Bellamy gamit ang kanyang mga kamay na nakatiklop pagkatapos sa pakikinig sa mga salitang iyon. Kahit na ang chief instructor ay nagretiro na, naisip pa rin ng kanyang puso para sa bansa. Ang bansa H ay pinagpala sa pamamagitan ng pagkakaroon ng punong tagapagturo sa tabi nito. Ang mga mamamayan ay napakamaswerte. Tama, sabihin sa gobyerno at puwersa ng pulisya na huwag makagambala sa mga Yates mula sa Amerika. Hindi mahalaga kung anong uri ng tao ang dumating sa bansa H, kailangan nilang pigilan, kahit na sila ay ilang malaking shot mula sa kung saan man sila nanggaling. Maaari lamang silang magsisisi sa impyerno kung sakaling mailagay nila ang kanilang kamay sa aking pamilya at kamag-anak. Mahinahon na sinasalita ang mga sinabi ni Harvey, ngunit sinimulan na ni Bellamy na manalangin para sa Yates family mula sa Amerika. Kailangang bang pukawin nila ang taong ito sa lahat? Karaniwang naghahanap sila ng kanilang sariling kamatayan. Sa ancestral house ng Yates, ang ikatlong Master Yates ay humigop sa kanyang tsaa habang tahimik na naghihintay. Habang nasa prosesong ito, paminsan-minsan ay inaabot niya ang kanyang kaliwang kamay upang hampasin ang ilang mga kilos sa kamay. Lahat ng mga taong nakakakilala sa ikatlong Master Yates ay malalaman niya na nagsasanay siya sa tinatawag na tatlong malaking galaw mula sa Art of Conversion. Sinasabing hindi lamang ang tatlong galaw ay napakalakas, ang pagsasanay ng mga galaw araw-araw ay magkakaroon ng epekto ng pagkawala ng mga nerbiyos. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng isang walang humpay na aura si Third Master Yates. Ang lahat ng mga tao sa paligid niya ay napasinghap ng tahimik. Biglang tumakbo si Butler Yates pangatlong guro, hindi maganda. Hindi maganda ang ano. Ang ikatlong Master Yates ay sumimangot. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na makitungo ng mahinahon sa mga bagay? Kunin ang iyong pag-iingat, pagkatapos ay sabihin sa akin ang nangyari. Huminga ng malalim si Butler Yates at muling nakuha ang kanyang mahinahon na kilos. Ito ay kakilakilabot, pangatlong guro. Ang bastard, si Oscar ay ipinadala pabalik sa Central Plains. Ang tsaa ay naibuga mula mismo sa bibig ni Third Master Yates, sa sandaling iyon, itinapon niya ang isang galit. Sino? Sino ang gumawa nito? Sobrang-sobra na ito. Hindi ba ako iginagalang dito? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.